ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ulo ng mga nagbabagang balita sa MBC Network News, President Duterte nagmura na naman kahit nangako sa Diyos na hindi na. Dating President FVR, kukonsultahin pa rin ni President Duterte kahit nag-resign. Mga opisyal at empleyado ng Customs at BIR dadaan sa lifestyle check. Sa trending news, lalaki huli sa pagpapasok ng droga sa loob ng kulungan. Sa good news, kauna-unahang anibersaryo ng PTNO naging makabuluhan. Sa Alam Ba News, sino-sino nga ba ang mga naging pangulo ng Pilipinas na binatikos dahil sa masamang pag-uugali at bisyo? Sa news coverage, ready to change shoes na imbento. Sa ibayong dagat mula sa Vietnam, 13 katao nasunog ng buhay sa loob ng karaoke bar. Sa Game Now, Ronda Rousey sasabak muli sa Octagon. At sa balitang showbiz, Mrs. World Philippines 2016 Vivian Llano naniniwalang hindi sagabal ang English language para manalo sa international pageant. At Imelda Schweghart, binantaan ng designer na si Leo Almadal na huhubaran matapos siyang tawaging mommy. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Manila Broadcasting Company sa Pasay City, ito ang MBC Network News. At narito ang detalye ng ating mga balita. Matapos mangakong hindi na magmumura, tila hindi napigilan ng Pangulo ang kanyang pagkairita sa Estados Unidos nang sabihing hindi na sila magbebenta ng armas sa Pilipinas at nabigong sundin ang kanyang pangako sa Diyos at sa publiko. Para sa kabuoang detalye, alamin natin mula sa report ni RH48, Sheila Edubas. Sinira ni Pangulong Duterte ang pangako niyang hindi na magmumura sa send-off ceremony para sa 17 pinalayang mangingisdang Vietnamese sa Pangasinan. Nagmura na naman ang Pangulo dahil sa galit niya sa US. Ayon sa Pangulo, nawala ang bilib at respeto niya sa Estados Unidos na tinawag niya pang unggoy dahil binabastos siya kaya binabastos niya na rin ito. At binanggit na halimbawa ang pag-atras ng Estados Unidos na bentahan ng Pinas ng 27,000 assault rifle. Bago ito, sinabi ng Pangulo na nagparinig sa kanya ang Diyos na tigilan na niya ang pagmumura, bagay na ipinangako naman niyang susundin. Yan ang problema ko sa Amerika. Believe ako sa kanila. Pero ang problema, nawalan ako ng respeto. Kaya binabastos ko sila. Kasi binabastos na. Tingnan mo mga unggoy. Yung 26,000 na baril na bibili natin sa kanila, ayaw nang ipagbili. Maraming dibomba sa amin dito. Loko-loko eh. Kung hindi kayo iluwang kulok ng mga Amerikano, pati ba naman yan? Eh, ang Russia nagsabi,
ang ambasador nila nagsabi, you come here to Russia, we all have what you want. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap muna tayo ng isang report. Itinigil na bentahan ng armas simula ng ganti ng US sa Pinas ayon kay Senator Lacson. Ibabalitain sa atin ng RH12, Milky Rigonan. Simple umanong pambubuli ang ginawa ng Amerika na wag nang ituloy ang planong pagbebenta ng 26,000 assault rifles sa Philippine National Police. Iginig ni Senator Panfilo Lacson, dapat nag-imbestiga muna ang US State Department sa alegasyon ni Senator Benjamin Cardin sa isyu ng umunoy talamak na insidente ng mga extrajudicial killings sa Pilipinas. Aminado si Lacson na makakaapekto ang desisyon ng Amerika sa implementasyon ng Capability Enhancement Program ng Philippine National Police. Ayon kay Lacson, senyales nito na dapat ikonsidera na ng gobyerno ang arms deal sa iba pang mga bansa. Inihalimbawa ni Lacson ng Taiwan na tumigil ng pagkuha ng armas sa Amerika at lumipat sa Germany para naman sa procurement ng kanilang 9mm pistols na mas maganda pa niya ang quality. Yan ang DZRH News, Milky Rigonan, RH12, naglilingkod sa pagbabalita. Sa iba pang balita, kahit nagbitiw na bilang special envoy sa China si dating Pangulong Fidel V. Ramos, magsisilbi pa rin itong consultant ni Pangulong Duterte. Para sa kabuang balita, alamin natin mula sa report ni RH09, Son Casulia. Consultant pa rin ni Pangulong Duterte si dating President Fidel V. Ramos. Ito ang sinabi ni Duterte kahit tinanggap ang pagbibitiw ng FBR bilang espesyal na kinatawan ng Pinas sa China. Ayon sa Pangulo, kinikilala ng administrasyon ng mga ambag ng dating presidente na gumagandang ugnayan ng dalawang bansa. Sinabi ni Duterte na kahit tapos na ang misyon ni Ramos bilang special envoy, ay hindi siya magdadalawang isip na konsultahin ito sa masiselang issue. RH9, Sonny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Sa iba pang balita, sa ilalim sa lifestyle check ang mga opisyal at empleyado ng Customs at BIR batay na rin sa kautusan ni Finance Secretary Carlos Dominguez para malaman kung tugma sa kita ng mga empleyado at opisyal ng BOC at BIR ang naimpundar nilang ari-arian at sasakyan. Para sa kabuang detalye, alamin natin sa ating report. Iniutos ni Finance Secretary Carlos Dominguez na i-lifestyle check ang lahat ng mga nasa ilalim ng Finance Department, lalo na ang mga taga-Customs at BIR. Kasama sa lifestyle check ang pagsilip sa bank accounts ng mga empleyado at opisyal ng BOC at pagbusisi sa kanilang ari-arian gaya ng bahay at sasakyan. Layunin nitong malaman kung tugma sa kita ng mga empleyado at opisyal ng BOC at BIR ang naipundar nilang ari-arian at sasakyan. Kasama ang BOC at BIR sa ahensyang sinasabing talamak ang korupsyon. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap muna tayo ng isa pang report. PNP Chief De La Rosa binanatan ang media sa di patas sa pagbabalita sa kampanya kontra droga. Ibabalitain sa atin ng RH28, Raymond Dadpas. Nagagaya na si Police Director General Ronald Pato De La Rosa kay Pangulong Rodrigo Duterte na panay ang banat sa mga kasapi ng media dahil sa mga umano'y negatibong report sa kanilang kampanya laban sa illegal drugs. Ayon kay De La Rosa, marami sa mga media ang bias sa kanilang mga reports, kasama dito ang mga local at international media. Masama ang loob ng general na ang bilang lamang ng mga napapatay ang naibabalita. Mungkahin ng general, puntahan ng media ang mga lugar na dati ay talamak ang droga at kung ano na ang pagbabago matapos silang magdeklara ng gyera laban sa illegal drugs. Kaliwat ka ng mga batikos ang inaabot ng Pilipinas sa ibang bansa dahil sa mga umunoy kaso ng extrajudicial killings na itinatanggi naman ni De La Rosa. Iyan ang DZRH News. Raymond Dadpa sa RH28, naglilingkod sa pagbabalita.
Hindi sang-ayon si Pangulong Rodrigo Duterte na gumamit ng nuclear energy para makatipid sa kuryente. Kung ano ang mga agam-agam ng Pangulo sa nuclear power, alamin natin mula sa report. Nagbabalik si RH48, Sheila Edubas. Minaliit ni Pangulong Duterte ang paggamit ng nuclear energy para bumaba ang singil sa konsumo ng kuryente at maging sapat ang supply. Binigyang diin ng presidente na mananatili ang pagkontra niya rito hanggat walang nabalangkas na safeguards kontra sa nuclear disaster. Ayon kay Duterte, partikular siyang nababahala sa nuclear leak na siguradong gagawa ng napakalaking pinsala. Naniniwala ang Pangulo na walang rason na isaalang-alang sa ngayon ang nuclear energy bilang alternatibong pagkukunan ng elektrisidad. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala sa iba pang balita, maaga pa lang ay nagbabala na ang Maynilad Water Service Incorporated tungkol sa nakaambang water crisis sa Metro Manila sa susunod na 4 na taon. Ayon sa kumpanya, magkakaroon ng kakapusan sa tubig kapag hindi natapos hanggang sa 2022 ang pagtatayo ng Kaliwa Dam sa boundary ng Quezon at lalawigan ng Rizal. Para sa kabuuang detalye ng balitang yan, alamin natin mula sa report. Nagbabalik si RH09, Sunny Casulia. Nagbabala ang Maynilad Water Services Incorporated na naharap sa water crisis ang Metro Manila sa susunod na 4 na taon. Ayon sa kumpanya, magkakaroon ng kakapusan sa tubig kapag hindi natapos hanggang 2022 ang pagtatayo ng Kaliwa Dam sa boundary ng Quezon at lalawigan ng Rizal. Sinabi ng Maynilad na mahalaga ang bagong dam para tumatag ang water holding capacity sa harap ng epekto ng climate change. Ang supply ng tubig sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat at Ipo Dam sa lalawigan ng Bulacan. RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap muna tayo ng isa pang report. Puno ng akasya bumagsak sa kalye ng Quezon City. Ibabalitain sa atin ang live ni RH05, Val Gonzalez. Val, natanggal na ba yung akasya na yan? Magandang balita, Vien, dahil alas 7 ngayong umaga ng tuluyan ng natanggal sa kaban ng Kalayaan Avenue, Quezon City, ang nabuwal na malaking puno ng akasya. Dahil dito ay nadaraanan na ng mga motorista ang southbound lane ng Kalayaan Avenue. Ito'y malapit lamang sa City Hall na ilang oras ding naging sarado magmula dakong alas 3 ng madaling araw. Aminado si Mike Marasigan, ang hepe ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office, na nahirapan nilang agad matanggal ang puno dahil sa laki ng nabanggit na akasya. Isang kotse ang nabasag ang windshield at maging doon sa tagilirang salamin, pero wala namang nasaktan na mapagsakan ng puno ng akasya na nabuwal dahil sa paglambot ng lupa kasunod ng walang humpay na pagulan mula kagabi hanggang kaninang madaling araw. Yan ang DCRH News. Val Gonzalez, RH number 5, naglilingkod sa pagbabalita. Maraming salamat, RH05, Val Gonzalez. Samantala, para sa ating balitang showbiz, Mrs. World Philippines 2016 Vivian Yano naniniwalang hindi sagabal ang English language para manalo sa international pageant. Ibabalitain sa atin ni RH43, Rocky. Walang pakialam ang pambato ng Pilipinas sa Mrs. World 2016 na si Vivian Yano kung Bisayang-Bisaya man siya sumagot sa mga tanong at kung hindi man siya gaanong marunong sa salitang English. Anya, naniniwala siya na hindi importante ang pagiging bihasa sa English language para makuha ang corona sa Mrs. World. No need naman sa akin na yung magaling na magaling sa English. As long as na yung salita ko galing sa puso ko na magkaintindihan. Yun ang importante. Dahil nga Bisayang-Bisaya ang tono ng pagsasalita, handang-handa naman si Vivian sa mga mababasa sa kanya. Kung ano man ang sasabihin nila, bad comment, good comment, tatanggapin ko kasi yun ang nasa kalooban nila. Thank you. Wala akong samang loob.
tinatanggap ko yun. Irerespeto ko yung komento nila para sa akin. Basta ako totoong tao. Nasa puso ko, yung salita ko. Hindi ako gumagawa lang. Basta sa puso ko, yun ang sinasabi ko. Yung katotohanan. Hindi naman pressured si Vivian dahil nanalo ang pambato ng Pilipinas sa Miss International 2016 na si Kylie Verzosa at naging first runner-up sa Miss Grand International 2016 si Nicole Cordovez. Sa puso ko, hindi naman ako ganong pressure dahil kung ano man ang ibibigay sa akin ng Panginoon, yun ang tatanggapin ko. At kung sakaling may mga kandidata ng Mrs. World na gustong pumunta ng Pilipinas, ay dadalhin niya raw ito sa mga tourist spot ng bansa. Ang gusto ko dadalhin sa atin sa beach resorts, sa Surigao, Siargao, sa Palawan, sa Boracay. Kasi yun ang the best sa ating bansa na beautiful spots in the Philippines. At saka yung Surigao, doon din ako pinanganak. I know it's very safe. Samantala, ito na ikalawang beses na pagsali ni Vivian sa pageant. Una siyang sumali sa Mrs. Asia Classic. Paano kung manalo na kayo sa Mrs. World? Sasali pa ulit kayo sa ibang pageant? Kung ibibigay pa rin sa akin, sasali pa rin ako. Tanggapin ko yung bliss. God bless us. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Babala naman sa mga dadalaw sa kulungan, huwag nyo nang tangkaing magpasok pa ng iligal na droga at konsentihin ang mga preso na gumagawa ng masama sa loob ng pihitan kung ayaw nyong matulad sa ating trending news. Narito ang ating report. Trending ngayon sa social media ang video ng isang lalaki na kinakapkapan ng mga pulis bago pumasok sa loob ng piitan para dumalaw. Makikita sa video footage na mayroon ng mahigit 40,000 views na unang tinanggal ng mga otoridad ang shirt ng lalaki hanggang sa ipatanggal na rin ang kanyang pantalon para masiguro na wala itong dalang kontrabando. Maging ang sapatos at medyas ng suspect ay pinatanggal para masiguro na malinis ito bago pumasok ng piitan, pero nang kapkapan ang brief ng lalaki, naramdaman ng pulis ang tinatago nitong iligal na droga. Ilang brief ang suot ng lalaki para masiguro na hindi malalaglag at hindi mararamdaman ng mga pulis ang kanyang itinatagong droga, pero hindi pa rin ito nakalusot. Hindi pa masiguro kung saang piitan pumasok ang lalaki, pero posible na isa ito sa mga piitan sa Indonesia dahil sa lengguwahe ng mga pulis. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, bukod sa napuno ng kasiyahan ng pagdiriwang ng kauna-unahang anibersaryo ng PTNO, napuno rin ito ng kaalaman dahil sa mga panauhing dumating sa pagdiriwang na ito. Narito ang pagpapatuloy ng ating special good news report, ihahatid sa atin ni RH09, Sunny Casulia. Sa pagpapatuloy ng ating special report para sa mga naging kaganapan sa kauna-unahang anibersaryo ng Philippine Transportation Network Organization o PTNO, hindi lamang naging masaya, kung hindi naging makabuluhan rin ang buong Sabado sa mga miyembro nito at ng kani-kanilang pamilya. Umaga pa lamang ay siksik na sa kaalaman mula sa mga inimbitahang panauhin ang napulot ng mga miyembro ng PTNO kung saan ay sumentro ang kahalagahan ng pagkakatatag ng organisasyon bilang isang pamilya and an avenue for proper exchange of information. Una sa lahat, mas maganda talaga na merong grupo ang iba't ibang sektor. So nakakatuwa na itong mga transport operators na ito, lalo na yung nasa Uber at saka yung mga Grab, no? May venue sila para mag-exchange ng information. Maganda to na pagkakataon para, like for example, may mga guest tayo ngayon na katulad ni Attorney Ariel Linton, may papaliwanag sa kanila ano yung mga
kinakaharap nilang problema at kakaharapin pang problema at paano i-address yun. Nakakatuwa din na meron silang active participation ngayon para sa pagbabahagi ng impormasyon through DCRH and the platforms na meron tayo para yung anumang nakikita nila sa mga lansangan, pwede nilang ma-convert into information for the appreciation ng publiko. Napakalaking organization. Probably the largest transport group ngayon. And yung alliance natin with them, mag-extend ng presence natin all over Metro Manila. Kasi yung mga membro nila nasa halos lahat ng sulok ng Metro Manila. At napaka-importante na community-based reporting, nakakatulong tayo together with PTNO members sa komunidad. So yung information na makukuha natin from their members, whether it is traffic, crime, kung ano-ano man, napaka-importante para sa mga communities. So, very strategic itong partnership natin with PTNO members. Samantala maging ang dating board members at isa sa mga nanguna na maisaayos ang operasyon ng Transportation Network Vehicle Service o TNVS drivers and operators ay nagbahagi rin ng kanyang kaalaman at nag-alok ng tulong sa mga PTNO members. Congratulations sa PTNO, no? Congratulations sa mga kasapi at mga official dito sa PTNO. At mahalaga na magkaroon kayo ng isang organization na kakatawan sa mga providers ng mga transportation network companies. It's a very good move by the TNVS providers na magkakaroon sila ng isang organization na magiging vehicle nila pagdating sa mga policy making at hindi lang dun sa mga TNC. Kasi iba yung TNC, yung Transportation Network Company, yung Grab at Uber. Hindi lang dapat sila ang pinakikinggan natin, dapat pakinggan natin yung mga providers. Samantala marami pa tayong ibabahagi sa mga naging kaganapan sa kauna-unahang selebrasyon ng PTNO sa susunod nating special report. At yan ang ating Good News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, hindi lang ang Pangulong Rodrigo Duterte ang umaani ng batikos sa hindi mapigilan nitong pagmumura. May mga ilang presidente ring tayong inulan ng pagbabatikos at pagkondena sa ilan nilang mga nakaugalian at mga bisyo. Kung ano-ano at or sino-sino sila, alamin natin sa report ni RH49, Rita Salonga. Pagdating ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang state visit sa Japan, nangako itong hindi na magmumura sa publiko. Ngunit makalipas ang ilang araw, umulan na naman ng mura ang pahayag ng Pangulo nang tanungin ulit siya ng media ukol sa issue ng pagpipigil ng isang US Senator na magbenta ng baril sa Pilipinas dahil sa issue ng extrajudicial killing. Nagiging notorious na ang Pangulo sa mga sunod-sunod na banat nito laban sa Estados Unidos, European Union at United Nations. Nagka-issue na rin siya noong panahon ng eleksyon nang magmura siya patungkol sa pagbisita ng Santo Papa sa bansa noong Enero ng nakaraang taon. Pati ang ilang sa mga tao sa kanyang gobyerno ay nagbigay na rin ng kanilang saloobin tungkol sa ugali nito ng Pangulo. Para kay Senador Richard Gordon, dapat ay hindi gaanong maingay ang presidente. Okay sana ang laban nito kontra sa illegal na droga, pero yung sobrang ingay ay hindi na maganda para sa imahe ng Pilipinas. Ayon naman kay Senator Panfilo Lacson, dapat tumigil na ang presidente sa pagmumura kahit walang pagpapaalala galing sa Diyos. Naging kaugalian na siguro ng presidente ang pagmumura, pero maliban sa pagmumura, mayroon pa ba siyang ibang kinahihiligan o bisyo? Ang mga nakaraang presidente, ano rin kaya ang mga tumatak sa ating Pilipino ng mga kaugalian at bisyo ng mga ito? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.tcrhnews.com. Para sa Alam Pa News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita.
O ito naman para sa mga mahilig magpalit ng sapatos, na imbento na ang ready-to-change shoes. Kung paano ito ginagamit, alamin natin sa ating report. Kung may ready-to-wear na damit, meron ding ready-to-change na shoes. Ito ang Mimemwa shoes, ang sandals na pwedeng maging high heels sa isang iglap lamang. Ang Mimemwa shoes ang perfect companion sa buong araw. Ito'y dahil maaari mo itong gawing flats kung medyo pagod na ang binti sa pagsusuot ng high heels, at maaari mo rin itong ibalik sa heels kung sosyalan na ang iyong pupuntahan. Sa isang click lamang ng button sa pinakailalim nito, maaari mo nang gawing flats o kaya'y high heels, depende sa height ng heels na iyong gusto, ang iyong suot na Mimemwa. Depende rin sa iyong mood at looks, maaari mong baguhin ang style nito kung kinakailangan. At yan ang ating news coverage, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Balita mula sa Vietnam, 13 katao nasunog ng buhay sa loob ng karaoke bar. Patay ang 13 katao matapos masunog ng buhay sa loob ng karaoke bar sa Vietnam. Sumiklab ang apoy sa 8-story karaoke bar sa Cao Giai District sa Hanoi na inabot ng 5 oras bago naapula. Paliwanag ng security guard, nagsimula ang apoy sa nasunog na signboard na sinubukang apulahin ng mga staff pero kumalat sa 3 katabing building kasama na sa isang kotse at motorsiklo. Ayon naman kay Vietnam Prime Minister Nguyen Xuan Phuc, iimbestigahan nilang mabuti ang insidente at magsasagawa ng fire safety inspections sa mga karaoke lounges at restaurants. Samantala, 18 katao ang patay makaraang lumubog ang sinasakyang speedboat sa baybayin ng Nongsa, Indonesia. Batay sa Indonesian Disaster Agency, karamihan sa kabuang 101 sakay nito ay pawang mga migrant worker na patungo sana sa Batam Island, kadikit ng Singapore. Sa inisyal na ulat, tumama ang sinasakyang speedboat ng mga migrant worker sa isang reef makaraang hampasin ng malalakas na alon. Sa ngayon, 18 kumpirmadong patay at hawak na ng mga otoridad ang 39 na pasahero habang hinahanap ang 44 na iba pa. At yan ang balita mula sa Ibayang Dagat, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Pahalagahan natin siya hanggat nandyan pa siya. Ito ay matapos i-anunsyo ni former UFC bantamweight champion Rowdy Ronda Rousey na babalik siya muli sa loob ng octagon para sa UFC 207 kung saan susubukin niyang makuha muli ang kanyang UFC bantamweight championship mula kay Amanda Nunes. Pero para sa mga fight fans, ito ang pagkakataon na lasapin ang mga panahon na nariyan pa si Ronda Rousey. Dahil sa isang interview, sinabi ng most dangerous unarmed woman in the world na isa na ito sa huli niyang laban bilang MMA fighter. Matatandaan na noong 2013 hanggang sa 2015, dinepensahan ni Rousey ang kanyang bantamweight championship ng 6 na beses. Nakilala siya dahil sa mga first round finish na kadalasan ay dahil sa isang armbar. Natalo si Rousey ni Holly Holmes dahil sa second round knockout, pero mula noon wala pa ang nakakapagdepensa sa bantamweight championship. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Isang malaking pang-iinsulto ang pakiramdam ng designer na si Leo Almodal sa pagtawag sa kanya ni Imelda Swigheart ng mami sa kanilang pag-uusap sa chat. Ang nasabing chat ay inilabas ng kapatid na lalaki ni Imelda na si Val Briner upang malaman umano ng lahat ang katotohanan. Sa nasabing chat nila Leo at Imelda, tinanong ng designer ang beauty queen kung maiksi o mahabang earrings ang gusto nitong isuot, kung saan sinagot ito ng nag-resign na beauty queen ng maiksi lang po, mami. Dahil sa salitang mami kung kaya't nagalit na
si Leo at tinanong si Imelda kung iniinsulto ba siya nito. Sinabi pa ni Leo na kung nabubuwang si Imelda ay huwag siyang banggain kung ayaw nitong nakahubad sa finals ng Miss Earth dahil kayang-kaya niya umanong gawin iyon. Agad naman nagsorry si Imelda at sinabing hindi na umano niya alam kung paano niya ibabalik ang gratitude kay Leo. Sa nasabing chat pa rin sinabi ni Leo na huwag susubukan ni Imelda ang kanyang pasensya dahil hindi uubra sa kanya ang kalokahan nito. Samantala, sa bagong post ni Imelda sa kanyang Facebook account, ipinakita rin ito ang kanyang pakikipag-chat kay Leo kung saan makikita sa palitan nito ng mensahe na ginawa ang nasabing yellow gown para lamang sa kanya kung saan dalawa pa ang kanyang pinagpilian sa sketch ng gown na ipinadala ng designer. Bukas naman ang aming himpilan sa panig ni Leo. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. At para sa lagay ng ating panahon, patuloy na minomonitor ng Pag-asa ang dalawang bagyo na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ang unang bagyo ay namataan sa layong 1,360 kilometro, silangan ng Visayas, taglay ang lakas ng hangin 55 kilometro bawat oras at bugso na aabot sa 70 kilometro bawat oras. Inaasahan nitong papasok sa bansa bukas at tatawagin sa pangalang Marce. Ang ikalawang bagyo ay huling namataan naman sa layong 2,400 kilometro silangan ng Luzon na may katulad ding lakas ng hangin. Ang dalawang bagyo ay parehong kumikilos sa direksyon ng kanluran-hilagang kanluran ng bansa. Samantala, asahan ang mga pag-ulan sa Visayas, Mindanao, Bicol Region at sa mga lalawigan ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte, Isabela, kabilang na dyan ang Metro Manila. Samantala, nagpakita ang araw kaninang 5:52 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:27 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Isang kapapasok lamang pong balita, tumanggap ng standing ovation ang bulag na Pinay singer matapos ang makabagbag damdaming nitong rendition ng Friends version ng awiting I Dreamed a Dream. Sa The Friends ay incredible talent. Bukod sa standing ovation, pinaiyak din ni Katri Joel Gobin na may screen name na Alienet Cold Fire ang isa sa mga judge na si Helena Segara. Dahil dito kung kaya't pasok sa susunod na round ang nasabing Pinay. Samantala, ilang araw na lamang ba bago magpasko? Meron na lamang tayong 51 days, 12 hours, 20 minutes, and 50 seconds. Ayan. At sumayin nyo na naman ang kalahating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng mga bumubuo ng MBC Network News at Idedes Antinor Jr., ako po si Vian Dacles. Bukas, alas 11 ng umaga, tuloy-tuloy ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.